Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title, Jay Sonsa, binanatan ang text only na paglilinaw ni Ombudsman Boying Rimulya. Naglabas ng panibagong patutsada ang veteranong broadcaster na si Jay Sonsa kaugnay ng ulat na sa pamamagitan lamang ng text message nagbigay ng paglilinaw si Boying Rimulya sa News 5 hinggil sa kumakalat na balitang siya ay isinugod sa ospital. Sa kanyang social media post, kinestyon ni Sonsa ang umano'y malaking pagbabago ng asal ni Ombudsman mula sa pagiging kilala bilang mahilig at halos obsessed sa press conferences hanggang sa text message na lamang ang paraan ng pakikipag-ugnayan sa media. Ito ang post ni Jay Sonsa. Si Boying na sobrang obsessed sa press con ngayon hanggang text na lang. Kasunod nito, diretsahan ding ibinato ni Sonsa ang tanong na para sa kanya ay hindi maiwasang itanong ng publiko sa sitwasyong ito. Anong nangyari kay Jesus Crispin Rimulya? Ang reaksyon ni Sonsa ay lumabas matapos iulat ng News 5 na hindi humarap on cam si Ombudsman Rimulya at sa halip ay nag-text lamang upang sabihing maayos ang kanyang kalagayan, kasunod ng mga naunang pahayag ng kanyang tanggapan at ng kanyang kapatid na si DILG Secretary Junvic Rimulya na pawang nagbansag sa mga ulat bilang fake news. Para sa ilang netizens, sinasalamin ng banat ni Sonsa ang sentimento ng publiko na sa gitna ng lumalaking espekulasyon, may inaasahan ang direktang pagharap. Mas inaasahan ang direktang pagharap sa isang mataas na opisyal, lalo ng ombudsman, upang malinaw at personal na matuldukan ang mga duda. Sa ngayon, patuloy ang diskusyon online, hindi lamang tungkol sa kalagayan ni Ombudsman Rimulya, kundi pati na rin sa tanong kung bakit text message na lamang ang naging tugon ng isang opisyal na dati kilala na madalas at agresibong media engagement. Diba nakakamiss si Ombudsman Boying Rimulya nung bago siya na-appoint, halos araw-araw kaliwat kanan ng interview, lahat pinagbibigyan. Believe din ako sa kanya, which is good naman, kasi nga kung public official ka, dapat madalas kang magsalita para sa publiko, para maliwanagan ang lahat, na to a point na nasusobrahan na rin kung minsan dahil pati warrant of arrest na dapat isikreto, kasi warrant of arrest para mahuli yung salarin, sikreto mo. Kaya ang kanya, ini-scope niya kagad Kaya tuloy nagtatago ngayon si Senator Bato dahil wala pang official na warrant of arrest, ini-scope niya na. Kaya dito mo makikita na grabe talaga ang pagkahilig ni Secretary Boying Rimulya sa interview, press ko. Tignan mo yung nangyari kay yung ombudsman case ni then Congressman Joel Villanueva na meron siyang dismissal order. Nako, interview siya dyan, sabi na magpapadala kami ng sulat, ganito, para ipurso ang dismissal. Yun pala, dismiss na yung kaso. Na reverse ng ombudsman. So, napahiya siya dahil salita siya ng salita sa media na hindi siya nagre-research kung ano ang update sa kasong binabanggit niya.
So, ang dami niyang napakasipag niyang humarap sa media, and ulitin ko, to me, ganahan ko yung ganun. Pati ngayong pagpapakulong ng mga may makukulong diyan, magpapasko sila bago mag December 15. Tapos na lang ang December 15, tapos na lang ang Pasko, tapos na lang ang New Year, wala pa ring nakukulong. So, dapat sana ngayon nagiging active si Ombudsman Remulla sa pagsasalita kung nasa maayos siyang kalagayan. Paano kung totoo yung bali-balita o kaya hindi siya nakakapagsalita? So, buhay na buhay daw, sabi ni Assistant Ombudsman Nico Clavano. Buhay na buhay daw, katatapos lang naglaro ng golf, sabi ng kanyang kapatid. I'm okay, I am in great shape. Ganon yung nabasa kong post ng News 5 o One News PH. Text lang niya kay Cheryl Cosim na to me, kulang. Mabuti sana kung katulad siya ni dating Ombudsman Samuel Martires, hindi mahilig yun sa tahimik lang yun nagtatrabaho, hindi mahilig magpa-interview. Kung kinakailangan lang, saka lang magpa-interview. So, kung Ombudsman Martires, okay na yung text. Kaya lang Ombudsman Remulla parang nakakapagtaka na nasa mabuti siyang kalagayan tapos hindi haharap sa media. Lalong to me, lalong nagiging curious ako kung ano ba talaga ang nangyari. Sana naman, to me I want ko sa inyo, sana nasa mabuti siyang kalagayan kasi nga may pamilya pa rin siya, may maraming nagmamahal din kay Boying. Huwag tayong magnais ng masama sa ating kapwa. So, good luck po, Ombudsman Boying Remulla. Happy New Year na lang. Sana i-enjoy nyo ang inyong paglalaro ng golf. Sana enjoy nyo ang inyong pag-ulam ng sinigang. Sana magpakita na kayo dahil namimiss na kayo ng mga diehard Duterte supporters. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para itong tribo na ito makapagpatay naman ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Ano ni ang natagaan na mo ugsin? Ate. Nani ang iyang balay. Buslot na, giantos lang namo ang mga buslot. Sumuna na yung itsura sa ilang balay. Ipangbutangan lang namo og silopin kay aron nga dili mi ulanan. Butangan lang og silupin. Kay Kay kung mag-ulan, dosi matuloy na katuig sa among pagpuyo dire, unya giantos lang namo nga ang among abuhan maglungag mi, mabasa na mi, gisapaw-sapaw lang namo ang sin. So, muna na gid na ang ilang kahimtang. Sapaw-sapaw lang daw ang sin. So, tungod sa kalisod, so wala gid sila ang uban, ibutangan lang gani nila og sako. Sako, silopin, At aron least nga lang makaatop Ay, sila. luoy na gid. So, karon te pila na ni katuig ang inyong balay, inaani ng itsura. dosi na katuig nga gaantos namo ni ang ulan. Kay balaga kaon mi, galong agme, gakabasa gyud mi, pero amo lang ginanto sa 12 ka tuig. So salamat kay aning naghatag sa sin kay makabalay na gyud mi, makaatop na mi kay luoy na gyud kay mi. So, unsay trabaho si mong banat eh? Manginadlaw ra mi, tapos dili pod mi ma-maintain sa isa ka semana, pila ra mong kita sa mga pobre nga. Ang adlaw 200 lang, unya isa ra ang mag-inadlaw. Unya di naka-approve lagi og ipalit sa sin. Kay kulang pa gani ipalit namo og bugas. Lagi. Salamat kayo sa Ginoo nga manginaot mi nga magpadayon kining inyong paginabang sa mua. Mm. Say,
nagampo gyud mi nga kaloy ang gyud mi. Mm. So karon nagpasalamat mi sa inyo ha nga gitagaan mi ninugsen, maayo na gid ang among balay, makatop nami, makuha na ni ang mga buslot. Mm. Gipangbutangan lang og silupin, sako. Oh. Mabasa nami kung ulan. Luoy na gid kayo, may salamat kayo. Salamat pod kaayo.